Let's turn our Bibles sa 2 Thessalonians 3:1. This is the foundation of our message ngayong umaga, 2 Thessalonians 3:1. Sabi po dito, as for other matters, brothers and sisters, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored just as it was with you. Mag-pray po tayo. Our Heavenly Father, salamat Panginoon sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa buhay, sa bawat isa Panginoon. Salamat Panginoon dahil minahal niyo kami. Salamat sa inyong bugtong na anak na siyang namatay para sa aming kasalanan, maging na buhay at maging nalibingan po rin na buhay sa ikatlong araw. Salamat Panginoon sa fellowship na ito. Salamat sa presence ng bawat isa. And we thank you sa inyong salita na aming pagsasaluhan ngayong umaga, aming papakinggan. Nawa po ay bless po kami. Gamitin niyo po ang inyong lingkod sa pag-share ng iyong salita. May you be glorified in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen. So ito po ang 2 Thessalonians chapter 3. Ito po ay sinulat ni Apostle Paul sa mga taga-Thessalonian, yung mga believers sa Thessalonians. And then, kung babasahin mo yung message na ito sa passage na verse 1 to verse 5, he was asking the Thessalonian believers to be part of something great. Gusto niya na ma-involve ang mga believers na yon sa gawain. And that ministry is called mission. Sabihin nga natin mission. Mission. Maraming definition ng mission. Yung iba sinabi nila, paglabas mo daw sa pinto, mission na yon. Paglabas mo daw sa pinto ng church, mission na yon. Pag pumunta ka daw sa Bible study, mission na daw yon. But we have to define ano ba yung general term. Sa mga missiologists, yung nag-aaral ng about mission, mayroon pong tinatawag na Missio Dei. Kung narinig nyo na po yun. Missio Dei, Latin po ito na tumutukoy sa mission ng Panginoon or mission of God sa English. So generally, mayroon pong mission si God. Okay? Sa 1 Thessalonians 2, 3-4, sinabi po doon, who will have all men to be saved. Yan po yung mission ni God. So, sakop po tayong lahat sa mission ni God na sa kalooban niya na maligtas ang lahat. Who will have all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Gusto niya na hindi lang maligtas ang lahat, kundi makaalam din sa katotohanan. Yung truth dyan, katotohanan ng grace message. Yun po yung truth na tinutukoy doon. Yung paano ba natin i-handle yung scripture. So, maligtas ang lahat at makaalam sa katotohanan. So, if ikaw ay nasa church, involved ka sa ministry locally, part ka ng Missio Dei. Okay? Ng mission ni God. Kasi ang Missio Dei, ito yung definition. Ano ba yung mission ni God? To have a people of His own who will love Him as their only God. So yun yung mission ni God. Ano mang dispensation, gusto niyang magkaroon ng tao niya na magmamahal sa Kanya. In our dispensation, sino yung tao na yon? Mga tao? Tayo yon. Ang tawag sa atin ay body of Christ. But hindi lang yon. Meron ding tinatawag na cross-cultural mission or cross-cultural ministry. So ito na yung mission na tinutukoy natin. Pag sinabing cross-cultural,
meron kang kinocross na barriers. Or ano ba yung mga barriers? Yung culture, yung language, yung cost of living, yung itsura ng mga tao, you cross the barriers. So, pag ikaw ay nandito lang sa Isabela, parehas pa rin ng culture. Parehas pa rin ng language. Sabihin mo, iba naman yung dialect ko. Please, parehas pa rin kayo nagsasalita ng Filipino or Tagalog, di ba? So, hindi na to cross-cultural. But if you go outside the country, it's cross-cultural. Yun po yung definition ng vision natin ngayon. But, ano man ginagawa mo, saan ka man, part ka ng kalooban ni God na may maligtas. Okay? Yun po. So, ang ating topic this morning, paano ba tayo maging involved sa mission? How to be involved in God's mission. Na kahit hindi tayo pupunta mismo sa ibang lugar, parte pa rin tayo ng mission ni God to save those people sa regions beyond. Kasi po kung inaaral natin yung ating doctrinal statement, alam niyo po ba yung doctrinal statement natin? Meron po tayong 16 doctrinal statement sa PCN. Alam niyo po ba yun? Yung last po doon, sabi po doon, mission and commission. It is to proclaim the message of reconciliation. And then, ano ba? Go to the regions beyond. Diba? Ibahagi yung salita ng Diyos, lalong-lalo na yung message of reconciliation sa ibang lugar na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin pala, tayong mga grace believers, tayo yung pinakaunang-unang involved sa mission. Tayo pala dapat yun. Kasi kung titignan mo yung mystery, ito po yung revelation ni God kay Paul, it's about mission. Kasi sinabi ni Paul, I am the apostle of the Gentiles. I magnify my office. Sa Romans chapter 11, kung nabasa niyo yan, sinabi ni Paul, siya daw ay apostle ng Gentiles. Ang tanong, tayo lang ba yung Gentiles sa mundo? Mga Pilipino lang ba? Tayo lang ba? O mga Amerikano lang ba yung Gentiles? 99% ng population ay Gentile. Okay? Sabi ni Paul, I am, the verse 13, Romans 11:13, I am talking to you Gentiles, inasmuch as I am the apostle to the Gentiles. So yung apostle natin, hindi lang siya apostle ng mga Pilipino. Pati pala apostle siya ng mga Ugandan, mga Chinese, mga iba't ibang lahi. So ang tanong, yung mga tao na yon, alam ba nila kung sino yung apostle nila? Kilala pa nila kung sino yung tagapagligtas nila. So, mystery is about mission. Yung inaaral po natin, bakit tayo nagra-rightly divide? Kasi, ang goal nun is para maging involved tayo sa kalooban ni God na maging bahagi tayo ng mission. Alam niyo po, yung place kung saan tinawag na Christians yung mga believers, ito po ay tinawag na Church of Antioch. Sa Acts 11:26, ito yung unang beses na mention yung word na Christian. Okay? Christian po ba kayo? Yes. Ang unang time na na-mention yung word na Christian o tinawag yung mga followers ni Jesus na Christian, diyan po sa Acts 11:26. Yan po yung church na yan. At alam niyo ba yung church na yan? Yung church na yan, ito yung nagpadala ng unang Christian missionary. Okay? Sino yon? Sila Apostle Paul. Sa Acts 13 verse 2, sinent out nila si Paul and si Barnabas. So, ibig sabihin pala, at the beginning of the body of Christ, there is already mission. Meron ng mission. Meron ng kinakross na barriers si Apostle Paul, culturally, yung language, just to present the gospel. So ang tanong, paano tayo ngayon sa panahon natin? Can we be part of this mission kahit na hindi tayo missionaries? Kasi kung lahat tayo mag-missionary, wala nang membro dito sa Palatao. Diba? Kung si Pastor Gabriel mag-missionary, mayroon pa naman si Pastor Jody. Kaya lang, ano naman dito? Diba?
meron din ditong souls na dapat maligtas. So, how can we be involved in mission? Una, how? Kung babalik tayo sa 2 Thessalonians 3:1, sabi doon ni Apostle Paul, pray. So, first is prayer, pananalangin. Pwede po tayong ma-involve sa mission by what? Praying. So, verse 1, brothers and sisters, pray for us. So, pwede pala tayong maging bahagi ng gawain worldwide sa pamamagitan ng pananalangin. This is a ministry. Ministry po yan. And you know, God answers prayer. Totoo po yan. As our testimony, He answered our prayer. Kaya lang, medyo matagal lang. But there are prayers na in-answer niya na mabilis. But God listens to our prayers. Okay? Nakikinig po si God sa ating panalangin. Because He is our Father. Imagine, ikaw ay tatay, tapos mayroong complaints or mayroong wish yung anak mo or may reklamo, makikinig ka, hindi po ba? Because you are a loving Father. But not necessarily, i-answer mo. I-answer mo in a way na oo. Minsan, sasagot ka pero hindi oo. Sabihin mo, wag mo na ngayon, o hindi. But God is listening. So, the best thing we can do is just pray. Sabi ni Paul sa verse 1, pray that the message of the Lord may spread rapidly. Ipanalangin daw na yung gospel lumaganap ng mabilisan. Kasi mayroong mga places na mabagal yung pag-usad ng ministry. Lalo na sa mga Buddhist countries, or communist country, mabagal. Kasi mayroong restriction. Mayroong culture na nagiging barrier. For example, sa Southeast Asia, sa Cambodia, or sa Thailand, medyo challenging mag-share ng gospel doon because yung religion nila, yung Buddhism, part na ng culture nila. Pag sinabing, I am a Thai, or Cambodia, it means I am a Buddhist. So, mahirap yung palitan. Mayroong iba naman na mabilis mag-spread ng gospel pero maraming nagtitwist ng scripture. Kagaya sa Uganda, maraming Christians doon. Pero kukunti lang yung nagra-rightly divide. Puso doon yung iba't ibang churches na nagtuturo ng prosperity gospel. Mga katuruan sa under the law. So, yun yung lumalaganap na teaching doon. So, pray, panalangin po natin yung ating mga missionary so that the message would spread rapidly. Ibig sabihin, ng mabilisan. Kasi malapit nang dumating ang Panginoon. Anytime, di po ba? Hindi natin alam. It's a mystery. Anytime, darating ang Panginoon. Ang tanong, may nasiran ba ng gospel? So, panalangin po natin yung open doors. And then, what else? Verse 2. And pray that we may be delivered from the wicked and evil people. Marami pong kontra sa gospel. Si Satan, ang pinaka-tinatarget niya ay itong mga grace believer. Kayo po, target po kayo ni Satan. He wants to destroy our testimony. He wants to destroy our family. Yan po yung agenda ni Satan. He wants to destroy our society. So pag nasira ang Grace family, mga Grace pastors nag-aaway-away, tagumpay na si Satan. Hindi po ba? Kaya nga, protektahan po natin yung ating mga workers, pastors. Suportahan natin sila. We love them. Kasi target sila ng kaaway. And then, hindi lang si Satan or yung evil forces, meron ding mga tao na opposed talaga sa gospel. Na pag nag-share ka, kung mapanood mo sa social media, mayroong nag-share, hinahampas sila, binabato, mayroong mga ganon. Mayroon talagang mga masasamang loob. Or hindi man masamang loob, pero they take advantage of the missionaries. Example, punta ka sa Uganda, pag ikaw ay maputi, kahit ano man ang kulay nyo dito sa Pinas, maputi po kayo. Papunta kayo sa Africa. Okay?
Sabihin, pag nakita kayo nila, sabihin, mapera kayo. Mapera kayo. So, ang tawag kay Pastor Juriel, sabihin niya, big man. You're a big man. Kung sabihin, bigatin ka. Bigatin. So, pag nagpaayos ka ng sasakyan, medyo mahal yung presyo, o pag bibili ka sa ukay-ukay, medyo mahal. Kahit ukay-ukay na. Why? Kasi, alam nila, iba ka, baka marami ng pera. Yung iba naman, nanloloko. Ganun talaga. So, maraming challenges po yung mission. Mayroong nga incident sa Africa noon, sa Kenya, yung isa nating missionary family, niloban sila ng bahay. Mayroong mga baril. So, mayroon namang isang missionary family, dumaan sila sa nagigera na lugar na lahat daw na dadaan doon, papatiin. Buti na lang, mayroon dong America na nagsasalita ng language nila. So, nasave yung missionary family na yon. Kasi, nakiusap siya dun sa mga tao na yon. And they're still alive, serving with us today. So, ang daming challenges ng mission. Depende sa lugar. So, we have to pray for them, for our missionaries. If you think na prayer lang ang bag mo, it's a privilege. Wag po kayong mahiya na i-check na prayer lang, pastor, wala pa akong finances doon sa ating form. Okay po yan. Wag po tayong mahiya kasi ang panalangin is the most powerful tool we have. Okay? Amen po ba? Amen. And then, if we continue, kung basahin mo, sabi niya sa verse 4, we have confidence in the Lord that you are doing and will continue to do the things we command. Ang ating pwedeng pagkatiwalaan ay ang Panginoon. So, si Apostle Paul, he had full confidence in the Lord na itong mga kapatiran na ito, they will continue, and then through prayers, yung message will spread. Kayo po ba ay nananalangin? Do you pray for your pastors? Do you pray for your family? Do you pray, or do you only pray pag may problema? Pag wala ng pera, pag may sakit. Pag may sakit tayo, mas mahaba tayo mag-pray. Or pag mabigat yung problema. Pray not only for your family and for your needs. Pray for our missionaries. Meron po tayong 17 fields sa TCM. So, panalangin po natin sila. Do not limit to us kasi hindi lang naman kami yung missionary. Marami po tayong missionaries na kailangan ipanalangin. Kasi pag nag-grow yun, ibig sabihin, mag-grow din tayo. Kasi part tayo ng isang katawan. We are all related by the blood of Christ. Pangalawa, so una, how can you be involved? Paano? Prayer. Pananalangin. Pangalawa, encouragement. Sabihin natin encouragement. Sa 1 Thessalonians 2:19 to 20, kung titingnan nyo, si Apostle Paul, he was encouraged sa mga Thessalonian believers. How? Paano ba kayo maging involved sa mission by only an encouragement? Okay po ba yan, Pastor? Encouragement kami? Part na kami ng mission? Tingnan po natin sa verse 19. For what is our hope, our joy, or the crown in which will we glory in the presence of the Lord Jesus when He comes? Is it not you? So si Paul, wala na siya sa Thessalonian, pero nasa ibang lugar na siya. But the testimonies of the Thessalonian believers, ito po yung nag-i-encourage kay Paul na magpatuloy. Kahit wala na siya doon. Actually, kung babasahin mo yung buong chapter 1 and 2, yung mga Thessalonian believers, he was so proud of them, si Apostle Paul, na kahit malayo siya, nagiging silang strength ni Apostle Paul. In that way po, tayo mga nandito sa Palatao, locally, you can encourage us if you continue in the Lord. Kahit na magpatuloy ka sa ministry mo dito, you are still part of the mission, right? And you can encourage us pag nagpatuloy ka, living a godly life. Okay po ba? If we live a godly life para sa Panginoon,
wala ka man sa mission field, you are an encouragement to the missionaries. Actually, kayong mga taga-Norlag, ini-example namin sa mga ating kapatid dun sa Uganda. Kasi sabi namin, mga kapatid natin sa Philippines, ito yung ministry nila, ito yung ginagawa nila, kaya sila nag-grow. So you are our example, kayong mga illustration namin doon sa Uganda. Ito sa Palataw, ganito dati yung church nila. Ngayon, ganito na. Ibig sabihin, we can do it. So yun po yung aming ginagawa. We take you as our illustration, yung mga progress ninyo. So, kahit pala, wala ka sa mission field as missionary, if you live a godly life, you can encourage us, the missionaries. Okay po ba? Especially if you also serve the Lord. 1 Thessalonians 1:8 po, sinabi po dyan, the Lord's message rang out from you, not only in Macedonia and Achaia. Your faith in God has become known everywhere. So itong mga taga-Thessalonian, nag-evangelize sila locally. And then, alam nila kung saan yung itong mga Grace believers sa Thessalonian. Dito nga, nagtanong ako, saan ba yung Grace Gospel Church? Yun, dun sa may sasakyan. Kahit ganun ba tayo ka-known in our community? So, itong mga Thessalonian believers, kahit saan town sa province nila, kilala sila, ayan, mga Grace believer yan. Sila yung nagtuturo ng grace message. So, ganun po sila. And Paul was encouraged kasi they did not just live a godly life, they also serve the Lord. So, kung kayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, we are also encouraged. Kasi nakikita namin sa social media, ay, ganito na pala sila. Marami ng bagong mukha sa Palataw. Ganito na yung progress. Maganda na yung ministry nila, yung building nila. It's an encouragement to us. So, mga kapatid, magpatuloy lang tayo. Keep serving the Lord. Kasi yun naman yung purpose ng buhay natin. And what else? How can we encourage the missionaries? By communicating with us or with them. Ngayon, madali na lang, di ba? Meron na po tayong internet. Lagi na nga tayong online. Kahit natutulog, online po tayo. Hindi po ba? Kasi naka-online yung wifi or yung data. Pwede lang tayong mag-message, Pastor, we're praying for you. Ganon, communicating. Si Apostle Paul, the way he communicated was writing the letters. Matagal po yung dumating. Naalala ko yung member doon sa Mindanao, sabi niya, yung panahon nila as OFW, nire-record nila sa tape yung message nila. So ilang buwan yun? Siguro 3 months. Yung reply, 3 months ulit. So, nire-record ulit. So, paano pag nawala yung tape? So, hindi ka na naka-reply. So, ngayon, mabilis na lang. Pwede ka lang mag-message. It's just by saying, we are praying for you, it's also an encouragement to us. Okay? So, encourage. In that way, magiging po tayong part ng mission of God. Okay? Kahit wala po tayo sa field, we can be involved by praying and encouraging the missionaries. And last, by supporting. Sa 2 Corinthians 8 verse 2, ito pong mga taga-Corinthians, mayayaman sila. Mayaman, pero hindi sila nagsusupport kay Paul. Pero, mayroong mga grupo ng believers sa ibang lugar, sa Macedonia, mahihirap, but they are the ones who are supporting the ministry. Alin po ba tayo? Tayo po ba yung mayayaman na hindi involved or mahirap, but very involved sa gawain? 2 Corinthians chapter 8 verse 2. Kung titingnan po natin, napakaganda ng testimony nila. In the midst, sabi po dito, of a very severe trial, hindi nang nararanasan nilang trial o pagsubok.
their overflowing joy, yung kaligayahan nila nag-overflow, and their extreme poverty welled up in rich generosity. Kahit po sila ay naghihirap, because they have the joy in the Lord dahil sa gospel. Kahit nahihirapan sila sa buhay, nanagana po sila sa pagbibigay. Kasi naunawaan nila na yung gospel dapat lumaganap, mag-spread. So they became rich in generosity. Lagi silang example ni Paul sa pagbibigay. So it doesn't matter kung ano yung binibigay mo sa Panginoon, ano yung amount na binibigay mo. Sabi mo 10 pesos lang ito, pastor, hindi ko na ibigay mo life form. You can still give kasi the amount doesn't matter. What matters is yung motive mo sa pagbibigay. Is it for the Lord? Huwag po tayong mahiya. Kagaya ng babae sa templo, nag-offer siya sa templo, di ba? Isang coin lang yun. But, yun na yung lahat sa kanya. So, inalay niya sa Panginoon. So, ano man yung halaga na ina-offer mo sa Panginoon, God will also remember that. Sa Hebrew, sinabi doon that God is not unjust to forget your labor of love. Hindi po yan makakalimutan ng Panginoon. Kahit po wala pong nagpasalamat sa inyo, hindi po nakarating na, ay si Pastor Roland, hindi man lang nag-thank you. Sa Panginoon, naalala po yan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kami po, baka nakalimutan namin, siguro dahil maraming pangalan, para ang Panginoon maaalala niya po kayo. Because God is not unjust. So you can be part of mission not just by praying and encouraging, but also by supporting. Ang culture shock sa akin as a missionary is not the language, it's not the color, it's not the environment, but the cost of living. Doon po ako na-shock. Din po yung culture shock ko. Kasi pag bibili ka ng dilata, 150 pesos ang isa. So, dito sa Pilipinas, pag mahirap, kakain ng dilata. Sa Uganda, pag mayaman, kakain ka ng sardinas. And then, yung mga grocery, mahal. Yung KFC doon, walang Jollibee kasi doon walang McDo. Mayroong Pizza Hut, pero meron din KFC. Ang KFC doon, yung isang piece ng chicken with fries, ano po yun, mga almost 400 pesos na yun. So, yun ang pinakamura. So, pag pupunta kami sa labas, KFC tayo. So, yun ang pinakamura. Sa kanto naman, pag gusto mo yung kantong fried chicken, KFC, almost 100 pesos naman. Yung kantong fried chicken. Then sa dati sa Tugigaraw, narang kitse, may dirty. So, ganun yung culture shock sa akin. Yung renta ng bahay, 1 bedroom is 13,000 pesos. Ngayon po, nakatira kami sa 1 bedroom. Depende rin sa palitan. Minsan umabot ng 15,000 pag mababa yung peso. So, yun pa lang, nasyasyak na talaga. Nakakasyak pala yan. So, wag po natin isipin na ang ating mga missionary nagtutour lang sa ibang bansa. Kasi ang tour, 3 days lang yan. If you stay 3 years, hindi na yan tour. Mahirap po mag-adjust kasi iba yung culture. And then, iba yung way of life ng sa ibang bansa. So we have to support them. We have to support our missionaries. They look good, of course, di ba? Kung makita natin, ito sila, Pastor Roland. Ang gwagwapo, ang gaganda nila. Bigati na sila kasi missionary. We have to look presentable because we represent the Lord. Amen? Kasi alangan namang nakadala tayo dun sa barong-barong, paano ka mag-share ng gospel kung sasabihin nila, mas mayaman pa kami sa inyo, mas maganda yung bahay namin. So your God is so small. Lalo na sa Buddhist country. Pag wakang mahirap, hindi sila maniniwala sa iyo. So you have to adjust. You have to be flexible para
at least ma-represent mo si God. And then of course, sa security. Kagaya ng sinabi natin sa 2 Thessalonians 3:1, there are evil people. And then they will target you. Especially, iba yung color mo. In Africa, ang tawag nila sa'yo, Chinese. Chinese. Pag Pilipino ka, nakita ka, Chinese ka, sabihin, mapera ka. So, mayroong mga cases na pinapasok yung bahay, pinapasok nila, in-hold up. Mayroon tayong mga Pilipino, mga kababayan doon na niloban, ninakawan, paglabas sa bangko, ninakawan. Kasi, iba yung kulay natin. So, yun yung challenge doon. So, hindi ka basta-basta titira sa bahay na mura. Mayroong mura doon, pero walang security. Kasi kahit na local people, ninanakawan nila. So, how much more pag foreigner ka. So, kailangan mo rin maging wise. So, and it costs something. Security costs something. And also, it's also a sacrifice. Sacrifice po yun. So, we need to support them, not because they are enjoying their life. No? It's not for the missionaries' benefits, but for the ministry. Kasi yung support na pumupunta sa missionary, they also use it to help the local people. Kasi ang cost of living sa ibang bansa, especially sa Africa, is very high. Napakamahal ng cost of living. Napakababa ng sahod. And then, minsan sa church na lang sila nakakakain. Pag may women's fellowship, minsan doon na lang sila unang kumain. Nag-breakfast ka na ba? Hindi. So, pag may snack sa church na pinasnack, at least nakakain na sila. Minsan pag may sobra, pwede pa ba namin iuwi ito sa anak namin. So, yun, hindi naman, kailangan i-sacrifice mo din. You need to spend for them para at least ma-encourage din sila. Kasi hindi lang naman soul, hindi yung body. So, yung mga yun, mga maliliit na expenses, the missionary sacrifice free. So, let's support them. And don't think na, dito nga sa locally, ang kulang na binibigay namin sa pastor namin. Life in other countries is different. So, the cost of living is different. Dito, mag-harvest ka lang ng kangkong, okay na, di ba? Tanim ka lang dyan. Doon, walang available na lupa kasi nasa apartment ka. Nagtanim ako ng kangkong sa balcony. Tanim lang. Tanim ako kamatis. Pero namatay naman yung iba kasi mainit. Nasa 4th floor. So, you have to pray for our missionaries. Of course, the Lord is blessing them in different ways. But it's all by faith. Kasi ang mission natin is faith-based. Hindi po siya guaranteed na ito yung sahod mo. Hindi po gano'n yung mission. It depends on how the people are touched. How they commit to the Lord. So yung commitment po natin, it's on you. Between you and the Lord. So yung gawain natin sa Uganda is faith-based. It depends on how people respond sa call to be part of mission. So, tatlong way po on how to be part of the mission. Ano po yan? Praying, encouraging, and supporting. We can be involved in mission. There's always a way to be part of mission. Hindi po ba napakaganda na someday, mayroong Uganda na pupunta dito and then magpapasalamat sila sa inyo. Thank you, Pastor Jeriel. Kayo nagpadala kay Pastor Roland. Ma'am James, Pastor Joji. Dahil sa inyo, nasave yung ganito namin, family namin. Diba? Someday, dalangin natin na mayroong pupunta dito mag-visit na Uganda. And then, they will thank you because you are part of the mission. Amen? So, I know some of you are involved in part of this. And if you're not involved in mission,
you can start now. Just the beginning of the year, you can start by praying, encouraging, and supporting. May God bless us all. Good morning.